prophet ang ating pong mahal. Subalit dahil sa lagi po naroon, palagi naroon sa tuhod ng panalangin, Panginoon po, ang ngayon sa prophet ng mahal na Panginoon. Amen. Sa katong po natin, dearly beloved, honorable Pastor Wilde Suarez Almeida, lahat ng ating pong mga panalangin, lahat ng ating pong mga kahilingan, lahat po yung isinasaganap ng ating pong mahal na Panginoon. At mga minamahal, mayroon po muna tayong babatiin. Ating po minamahal mga viewers, binabatiin po natin. Ating po mga minamahal viewers, yan po ating pong beloved sister Marilu Zamora and family. Yan po sila sa Wales, the United Kingdom. Sila po, 10 ng pong buong sambayan mga pamilya at iba pa po mga kapatiran po natin, sila po imaantabay nanonood ng ating pong webcast. At sa bagay ito, tayo po sama-sama magpuri sa mga Panginoon sa pamagitan ng mga papuring awitin, dali po sa ating mga pinagpalamang kabataan na pagbilang sa ating pong GMCM Children's Choir. Shout your praise.
God bless you, beloved children's choir. God bless you po mga minawat. Tayo po ay makaupo na po. At muli po sa araw to, sa ating pong buhay at mga pinagpalang patuto sa ating pagpatuloy, ay atin naman pong tawagin at rin po sa mga pinagpalang kapatiran po natin. Sa katuhan po ating po minamahal na kapatid, ating po Brother June Limen. Tinatawagan ko na po ating po Brother June Limen. So nan po sila natin po Sister Beth Dragura. Mga kapatid, ako po ay taga Zamboanga. Mga kapatid, ako po ay na-save sa congregation na ito noong 1997 na magkaroon ng krusada ang ating mahal na pastor doon sa Zamboanga. Ako po dumalo doon at nagpapautismo. Alam niyo mga kapatid, ang sakit po ko po nung wala pa po ako dito sa ating congregation na Jesus Miracle Crusade, ang aking pong sakit ay TB of the bones. Ang sakit ko ito, napaka-grabe na po. At cancerous na po kasi kumakalat na po sa iba't ibang katawan ko. Pati na yung lungs ko ay naapektuhan na po. Laki ng papasalamat ko sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat nang nandito na ako nagpapatuloy ako nagdalo sa congregation nito. Isang araw na naramdaman ko lang na ako'y pinagaling at nagkalakas na po ako. Sa katunayan niyan ay nandito po yung medical certificate ko na nagpakuha ba ako nung nakarang mga araw. Kasi ito pa ang requirement na ito ay kailangan kukuha ka mga medical certificate sa chest, sa HEPA, bago ka makatake ng licensure exam for massage therapy sa DOH. Yun po ang requirement ko nila. Praise the Lord! Ang resulta po, negatibo na po ako sa aking test. Man, praise the Lord! At isa pa mga kapatid, nung wala pa po ako dito sa paglilingkod sa ating Panginoon, ako po'y nagkasakit. Grabe ang sakit ko. Ang cancer sa liver, hepatitis B. Hepatitis B. At ang ginawa ng mga doktor sa akin, inilabas po yung mga bituka ko upang sa gayoy makita nila yung liver ko kasi namaga na yung tiyan ko, aking katawan. Alam natin mga kapatid na kahit kunting kagalingan ay wala pong, sa siyensya ng medisina, ay wala pong kagalingan yung hepatitis B. Pero ay fruit, nitong mga nakarang araw, tulad ninyo mga kapatid na may sakit itong hepatitis B, pinagaling din. Proof ito, sa medical certificate ko, ay negatibo na po ako sa aking pagkapakapositive. Praise the Lord! Hallelujah! Grabe ang Panginoon. Na I'm in doubt noon. Sabi ko, totoo ba? Ako'y magaling na. Pero ito po yung dalawang doktor po ang nagtingin sa akin. Si Dr. Modesto at Dr. Chong, upang makasiguro ako. Bago pa man ako pumunta dito sa Maynila. Hindi pa sayang yung pagpunta ko dito. So, malinis na po ako sa tulong ng ating Panginoon sa unang panalangin ng ating mahal na pastor, Wilde Estrada Almena. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, tulutan niyo po akong i-share sa inyo for the sake sa mga baguhan, sa mga bisita, sa mga hindi pa nakarinig sa mga patotoo kong ito. Alam niyo mga kapatid, ang ating outreach station nandoon sa Zamboanga City ay nagkandak po ng Bible study sa neighboring island doon sa Basilan. Alam niyo naman yung yung Basilan napaka-critical na mga na-infested na mga abusayap. Pero sa tulong ng ating mahal na pastor, mahal na Panginoon, at sa panalangin ng ating mahal na pastor, buong tapang at pinangaral na ating mga workers doon sa Basilan
Alaman nyo mga kapatid, doon sa Basilan, many times na balik-balik kami nag-Bible study doon. Alam mo yung kapatid, maraming tumanggap, maraming pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo doon. At masasabi ko po ito sa inyo mga kapatid, sapagkat sa una hanggang sa huli, ako po yung nakasaksi rin sa pangyayari, sa mga happenings. Ako po ay isa sa mga inantasan nating mga preachers doon upang pumunta sa Basilan, mag-sounding, mag-invite sa mga tao doon upang makadalo sila kinabukasan sa Bible study natin. Alam niyo kapatid, many times nag-conduct tayo ng Bible study doon, okay naman. At last, nailipat na yung venue doon sa Port Holland at ang purpose upang ma-reach namin ng mga tao doon sa mga Muslim area ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Hallelujah! Alam niyo mga kapatid, sa di inaasahang sa pag-start pa lang ng sa Bible study, pag-start pa lang ng solemn song, mayroon pong naghagis ng granada sa harapan mismo ng stage. Hallelujah! Kaya, mayroon pong natamaan mga kapatid natin sa pananampalataya, Britain natin, at mga bisita at that time. Alam niyo kapatid, yung kapatid natin, nakita ko, si Sister Ernaline, patay na po yon. Nakita, wala na pong urirat. Kinuha po ng pulis, itinapon na lang doon sa stage. Kasi from doon sa harapan, dinala kami sa stage. Ganon. Tapos, nakita ko si brother, yung preacher natin na assign doon, na leader namin, ay inilihans niya yung kapatid natin na wala nang imalay, wala nang nakita ko, na-erase niya yung uli, nabuhay siya uli, na after ng panalangin. Hallelujah! Ang isang kapatid din natin, si Brother Bungalon, Arnold Bungalon, ang tama po niya, ang tayo niya, nasa pwesto niya, dito po sa harapan ko, ako nasa likuran niya. Ang tama po niya ay dito sa mukha. Wasak po yung mukha niya. Grabe ang wasak. Ang tama sa mukha niya, itong kamay natin halos maipasok lahat sa grabe ng tama niya. Siguro yung pinakaulo ng granada, yun ang tumama sa kanya, sa mukha niya. Kaya pati yung mga splinter ng granada. Nang kami ay dinala na ng mga rescue, mga pulis, doon sa Bascong Hospital, na x-rayhan po siya, at sabi mga doktor doon, kailangan sa madaling panahon ay operahan yung kapatid natin sapagkat may mga splinter na sakita sa utak niya, sa ulo. So, kinabukasan, kulang po sila ng facility doon. Sabi, i-transfer nyo sa Zamboanga General Hospital. Doon, kompleto ang facility. So, kinabukasan, mayroon ng transportation, kasi gabi nangyari yon, nakalarga po kami, papuntang Zamboanga, sa General Hospital. Sa General Hospital po, ayaw po ng ating kapatid sa pananampalataya, si Father Abungal, na tumanggap ng medisina. Sabi, at maya-maya pa, yun, at that time, galit na galit yung mga doktor doon. Mayroong isang doktor at yung attending physician sa kanya, na grabe ng panglalait. Sabi niya, grabe, mga sirang ulo na kayo. Mamamatay na yung kasama nyo, mamamatay na kayo, ayaw nyo parang tumanggap ng medisina, ayaw nyo pang mapaopera. Hala, kung ayaw nyo mapaopera, itahi lang natin yung mukha niya. Kasi last man ganyan. So, itinahi yung niya. Grabe yung doktor, walang awa. Wala namang anesthesia nilagay. Grabe, lakas na niya, pagtahi. Alos, ako nandun sa ni Bangulo, ako nag-attend sa kanya. Alos, ako makulap. Sabi ko, Dok, dahan naman, mawa ka naman, Dok. Dahan naman pag So, ganun na lang ang galit ng doktor. Sa galit niya, malakas niya ang pag-attend sa pagtatahi kay Padre Bungolon. Sabi ng doktor, ito na. Sabi ng doktor, sige, ayaw nyo man tumanggap ng medisina.
mag-uwi man kayo kasi dumating na yung mga preachers na gagaling dito sa Maynila na ipinadala ng ating mahal na pastor. Sila po ipinalangin doon sa ospital. Pinagdasal sila. Maya-maya, kinuha na po sa ospital. Binayaran yung mga bills doon. Sa pastoral na po natin sila. Sabi ng doktor doon, sige, uwi naman kayo. Mag-sign kayo ng waiver. Tapos, pero, ang ano namin sa inyo, balik lang itong pasyente niyo, si Brother Bungalon, after 3 days, upang linisin lang yung ano niya, sugat niya. So, after 3 days, ang ginawa ng mga preachers doon, every now and then, pinag-pray po sila, nilalihans po sila, si Brother Bungalon, yung mga may sugat natin kapatid. After 3 days, ayun na, bumalik na po kami sabi ni Brother, preacher natin, Brother John, sumama ka sa ospital ka, Brother Bungalon, yung mga sisters, sumama doon, mga workers, kasi ipadracing natin ang anyang sugat. Alam nyo mga kapatid, nandun na kami sa ospital. Yung attending physician na grabe yung panglalait, grabe yung sa atin, masabi, masira ulo, siya na, nandito na siya. Dandahan na tinatanggal yung benda sa ulo ni sa mukha ni Brother Bungalon. Nang makita niya, namangha siya. In quiet times, tuyo na yung sugat ni Brother Bungalon. Sabi niya, anong ginawa niyo dito? Sabi ko, sabi namin, sa unang panalangin ng mga pastor, ang aming Panginoong Jesucristo ang nagpapagaling sa kanya. Hallelujah! Sabi, katakata ka. Sabi yung Muslim na doktor, na bakla yan na grabe yung bibig. Sabi niya, ay, praise the Lord, no? Okay kayo, okay. Hallelujah! Praise the Lord. Okay. Marami ding mga kapatid natin na tamaan, sa kanilang pinag-pray po sila doon, at sa kanilang pagpaligo lang, iniligo lang nila, yung mga splendor na sa kanilang katawan, na iwan sa kanilang, ay kusa lamang lumabas sama-sama sa kanilang pagligo. Hallelujah! Okay, hanggang dito na lang po. Lahat ng kapupurihan at papasalamat ay tanging sa ating Panginoong Jesucristo po lamang. Amen. Purihin po nga daw pinakamahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Brother Jun Limen sa pinagpalang patot niyan.